napakasarap po sa pakiramdam na patuloy po nating pinupuri ang Diyos sa araw na to dahil ang linggo ay tunay na sa mga mananampalataya ay nilalaan talaga natin ang linggo para sa Diyos. Para papurihan siya at maitaas, maitanghal ang kanyang pangalan. Amen. Maluwalhati siya pagkat kung tayo po'y dito sa lupa na ipapractice na natin ang pagluluwalhati sa Kanya, kasama tayo sa mga pinili niyang mga kakasama sa Kanyang pagluluwalhati. Amen. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, patuloy po tayo sa pagpupuri at pagsasamba sa ating Diyos na buhay. At ngayon po, nandito po tayo sa ikalawang dako ng ating gawain. Ang mahalagang parte po, ang kanyang banal na salita. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Makinig ang may? Makinig! Amen. Napakahalaga po ng pakikinig. Dahil sa pakikinig at pakikinig po natin ang salita ng Diyos, dyan po tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Amen. So kung wala tayong napakinggan, wala tayong matututunan. Amen. Kung wala tayong matututunan, wala tayong mai-apply sa ating mga buhay. At ang salita ng Diyos ay buhay. Ito po'y katumbas ng isang tabak na magkabilay talim. Amen. Tumatagos po ito sa buong katawan natin. Amen. Ibig sabihin, taarok po talaga ito sa lahat, sa pakiramdam po natin, sa puso natin, sa isipan natin. Kaya napakahalaga po, bigyan natin kahalagahan ang salita ng Diyos. Kaya po, inianyahan po tayo ng ating Diyos na makinig sa Kanyang salita. Amen. So mga kapatid, patuloy po tayo. Ito'y tanda ng pagsamba natin sa Kanya, pakikinig ng Kanyang banal na salita. Palapakan natin ang Diyos na buhay sa buhay ng lingkod niyang ito, Pastor Timothy J. Blessing. Amen. Sige po, mga kapatid. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan. Kay tagal na dumadalain, no? Kaya tagal po rin walang gawain po dito sa Kalawat. Amen. Pero po, may mga rason po yun. Ingat po kayo. Pupunta po sila doon sa UNC. Kay Apostol Renato. Baka sakali pong umaanan sila. Yan. Okay lang po ba kayo? Amen. Po talaga, hindi po pwedeng laging wala pong gawain po dito. Amen. Kailangan po nating palaging mayroon pong nabubuksan po dito na gawain. Amen. Kaya po, yun, dinesisyonan ko po talagang meron ditong gawain yung hapon. Amen. At yun, mababahagian na lang po na tayo noon, mga pumunta po doon. Amen. Ayan. Hallelujah. Kamusta po ang buong linggo? Ano po? Maraming nangyari, no? Brother Jimboy, kumusta ang linggo mo kasama si Anjus? Kasama Anjus. Hindi po tapos eh. Tinignan mo na naman ako ng... Diba? Pero, ayan. Yung natapos ang isang linggo, meron pong dinala ang Diyos po sa atin dito. Amen. Yan, si Brother Nixon po yun. Amen. At yan, may gagawin po sa Kanya ang Diyos. May purpose po. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? May purpose. Amen. Yan, bago po ako magsimula, manalangin po muna ako. Hallelujah. Aming Diyos na banal, dakila ka sa lahat. Ikaw po ang Diyos na buhay na amin pong sinasamba sa araw-araw, Panginoon. Ama, napapasalamat po ako sa hapon na ito na napakagandang
panahon ang inilaan mo po sa amin. Ah, hindi po nahadlangan ang gawain po ito upang hindi po makapunta ang mga anak mo at dumalo po sa iyong gawain. Hallelujah. Ikaw po ang nagbigay po sa kanila ng proteksyon, nagbigay po sa kanila ng encouragement na kailangan po nila ng iyong mga salita. Hallelujah. Panginoon, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, sa oras na ito. Palitan mo po ang aking karunungan ng iyong walang hanggang karunungan na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Wala pong makakapantay sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. Gamitin mo ang aking buhay sa oras na ito. Ikaw po ang magsasalita. Tanging mga salita mo lamang ang lalabas po sa aking bibig. Hallelujah. Ito po ang aking samit na langin sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Amen. May minsan na po ba sa inyong nawala sa inyong tawag doon? May part na ba sa buhay niyong may nawala sa material? Meron? Amen. Meron po. Meron po ano? Amen. Sino yung mga nawalan? Amen. Meron po klaseng mga nawalan na minsan hindi na bumabalik. Minsan wala nang balikan at hindi na mahanap. Amen. 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 Yung pera ang nawala, pera po yun, bumabalik po yun. Amen. Amen. Pero yung mga pamilyang nawala, namatay, wala na pong balikan yun. Physical. Pero sa pangako ng Diyos, sila po ay mabubuhay muli. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Naniniwala po kayo? Alam niyo po ba yung kwento ng alibughang anak? Yung prodigal son. Amen. Amen. Kung kayo po, kung ang kapatid niyo po ba nawala, hahanapin niyo po ba o hindi? Hahanapin. Amen. Kung ang magulang nawalaan ng anak, nawalaan niya sa palengke, naiwan, hahanapin kaya ng magulang yung anak. Amen. Amen. Pero kung yung anak, nawala yung magulang, hanapin kaya ng anak yung magulang. Palaging hahanapin. Amen. At pag nahanap at nagkatagpo na, meron pong galak sa puso. Merong selebrasyon na mangyayari sa inyong buhay. Amen. Amen. Amen po. Buksan niyo po sa Lucas 15, verse 11. Amen. May kanina po, 3 anak yung umalis. 3 anak yung umalis. Sila Jaja, Pastora Nancy, Pastora Ibon, si Sibon, nawala. Umalis. Amen. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Nandiyan na po. Ano pong title sa inyo? Ang 2 anak. Amen. Sabi po sa verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga naman ng ama ang kanyang ari-arian. Amen. Kung kayo po ay yung anak, isa po kayo doon sa anak. Hello? May isipan niyo po ba na, iyan mo na, si papamana mo sa kuya, i-advance mo na. Iba man yun sa panahon nyo yan, di ba? Meron kaya ngayon sa panahon, meron ganyan. Na, si Jimboy. Ano? Di ba?
Mga ano din si, dyan, nakatabarang-abangan mo na, para sa kung anong ko na. Diba? Ibig sabihin, nasa ano siya, nasa stage na gusto niya na, mapipil mo na, nagmamadali siya na magkalaya. Amen. Mamuhay ng sarili niya. Amen. Amen po ba? Sabi niya, Ama, ibigay muna po sa inyo sa akin ang mamanahin ko. Yung atat na atat siya. Dali na. Banga na dyan kung ano yung papamana mo sa ko. Ngunyan si Ama man, padangat niya, yung akin niya, banga niya. Ano? To equal part. Ano? Si ari-arian. Tinawan niya naman sa matuwa, tinawan niya naman sa bunso. Alam mo, ngunyan, anong ginibo ang bunso? Pagkalipas ng ilang araw, verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Siyempre, may kwarta eh. Paldo, sabi niya. Sabi niya, mga word, termino niya, paldo. Ano, paldo niya si Badong. Tanabarat na niya si Daga. Ano? Amen. Diba? Siyempre, bulag yan ang mata niya, pera. Amen. At hindi niya alam kung saan niya ipupunta yung pera niya. Amen. Amen po ba? Ngayon, ano sabi? Ipinagbili ng bunso ang bahagi ng napunta. Ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Amen. Kung si Jimboy, binabaka niya si baka niya. O si ano. Siyempre di man hindi maisti sa kalawat. Masain siya. Maduman kung iaong sain ang palangat niya. Amen. Malamag. May balak magsunod. Ha? Ang nandyan, ano nandyan kay Jimboy? Ano? Kambing. Yeah. Pabakal niya si Kambing. Ano? Ipabakal mo niya nga. Si Pakti ko, pabakal ko. Kamalamag ako luman. Ha? Diba? Sabi ng Kambing bakit mo ako iniwan? Hallelujah. Nakabidyo po, papadalan din. Ano? Ano sabi? Pa, ipabakal mo na sa imong kari-arian. Ibala mo na sa mo. Tamahala ako. Kung nakuha niya itong kwarta, napabakal niya, nagduman siya sa harayoon na lugar. Amen. Amen. So, anong mamamati expect nindo mamamati kang sa indong magurang? Ano pong mararamdaman ng inyong magulang o ng magulang nitong batang ito, yung anak nito, yung naglustay? Ano kaya sa tingin nyo? Kung kayo po ilagay nyo ang mga paa nyo sa magulang nito, ano po ang mararamdaman ninyo? Diba? Malulungkot. Amen? Amen. Hindi siya magagalit dahil ibinigay niya na nga. Amen. Amen. Amen po. Pero ito po, may part po itong, kumbaga sa magulang, meron itong part na may bahagi yung magulang kung paano naging ganun yung anak. Nakuha niyo ba? Kung yung magulang dito, dito sa prodigal son, hindi niya pinahintulutan. Amen. Kasi, totoo lang, buhay pa siya. Amen. Amen. Yung lesson to, yung titingnan natin yung point of view doon sa ibinigay niya kasi, diba, hinati. So, doon na nagkaroon ng na kumbaga nakapag-penetrate. Amen. Yung kaaway doon sa anak na bunso. Amen. Kaya, anong nagawa ng anak? Lumayas. Kumuha ng ano. Sa part po natin ngayon, meron po tayong part na umaalis po talaga tayo sa ating magulang. Amen. Gusto po nating makaalpas, di ba?
Sis Bullet, amen. Gusto natin makaalpas. Gusto natin ng I want freedom. Tama ba? Amen, mga kabataan. Diba? Pag lalo na puro na talak si mama, diba? Gusto ko na bumit. Diba? Yun yung mga kataga ngayon ng kabataan. Diba? Ito po yung may relate po natin itong prodigal son sa buhay po natin. Amen. Na yung may point sa buhay natin na kasama natin ang magulang po natin, gusto po natin makaalpas dahil hindi po tayo makagalaw. Dahil control po tayo ng magulang. Amen. Ito po yung point of view dito na ginamit lang po yung mana. To control the situation of this two young boy. Amen. 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 Maging dito sa panahon natin ngayon, di ba? Di ba, Pastor Rico? Yung mga anak mo, di ba? Gusto mo, laging ganito dapat. Amen? Hindi mo maalalaman ang mga nasa puso niyan kung gusto nang umalpas. Amen? Baka nakaatak na yan na. Kung may natago ka dyan, daga. Daga sa paso, parang na. Mahali na ako dito. Meron kasing rebel heart. Pero hindi po lahat meron ganyan sa isang pamilya. Amen. Meron nga pong sinasabing, black sheep. Amen. Amen. Yun po, hindi po talaga nawawala ng ganyan. Pero, yung sheep na yun, na black sheep, yun po yung gusto lang mamuhay sa sarili niya. Ako po, yung parang ayaw niya nang mayroong nag-ukuman sa niya, may nagmamando, gusto niya sarili niya lang. Meron siyang selfish heart. Tama ba? Meron siyang, gusto niya umikot lang yung buhay niya, siya lang ang di ba yung, yan, self-centered. Pag, noong, ganyan pa lang kay Mama, hindi niya pa naman kayang, di ba? Ganyan pa lang kay Kyle, hindi niya pa naman kayang mag-isa. Pero yung nagkaroon na siya ng, lalo-lalo na, pag nakahawak na ng pera, amen. Amen. Lalo pag nakatrabaho na. Lalo pag nakasildo na. Akala mo siya na nagbuhay sa lahat. Amen. Bakal ako 2 kilo magas dyan, sap na ala. Ano ka naman, ma? Di ba? Hello? Di ba? Minsan, akala po natin, yung mga achievement natin na meron tayo, amen? Yung pong mana, inihahalin tulad po yan sa mga achievement. Na biglang dumating po sa atin. Po, itong kwentong ito, kung lalaliman niyo po ang pag-intindi, yung hinati pong mana doon sa isa. Amen. Yun po yung dito sa panahon po natin, yung po merong dumating sa akin, sa akin, may dumating bigla sa aking biyaya. Ngayon, nung wala pa naman akong biyaya, okay pa naman ako. Pero may dumating sa aking biyaya, ayan na. Iwak mo na dito. Masarap pala, may ganitong, magpapakahirap ako dito. Alis na ako. Diba? Meron po, yun po yung, makukonekta po natin doon sa pagtanggap ng kayamanan ng bata. Pero po, anong nangyayari pag hindi mo alam kung paano yan? Or purpose yan sa'yo. Amen. At lalong-lalo na kung hindi mo alam kung sino ang dapat mong kasama. Amen. Anong ginawa? Sabi po, saan tayo? 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Ninustay niya roon
sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sina? Nilustay lang. Amen. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, akala natin, yung mga achievement natin nangyayari sa buhay natin, yun na. Yun na po yung makakapag-ano sa atin na yung stable na ba ang natin ang buhay. Amen. Na para bang hindi mo na kailangan si Papa mo, hindi mo na kailangan kung sino man nag-aalaga sa iyo. Kasi meron ka na. Hindi mo na kailangan ng iba. Amen. Meron ka na eh. Amen po ba? Ngunit, kung hindi mo nga alam ang tama, nasa maling landas ka, maling pananaw sa isip mo. Amen. Amen po. Di ba, merong makahawak tayo ng pera. Anong sagot? Anong kagad? Yung mga hindi ko nabibili ko ngayon. Tama ba? Yung hindi ko nagagawa sa girlfriend ko, i-date ko na siya ngayon, may pera na ako. Sa nililigawan ko, dadaling ko siya sa City Life. Amen. Diba? Kasi meron pera. Pera naman na ngayon. Amen. Ngunit bakit kulang pa rin? Bakit iiwan pa rin ako? Amen. Amen po. Yun po yung ngayon, nilistay niya doon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 14. Nang maubos na ito, yan. Nang maubos na, ito ang sopas na siya sabi. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Amen. Amen po ba? Ibig sabihin, darating po sa atin ang pagbagsak. Darating po sa atin na tayo ay maghihirap. Darating po sa atin na tayo ay daraan sa pagsubok. At dahil po doon sa maling desisyon natin, meron po tayong consequence na haharapin. Amen po ba? Ano po yung mali nung isang anak? Yung pinagbili yung ari-arian. Kasi meron pong kung titingnan niyo, meron pong dalawang uri na pag-uugali yung dalawang anak. Amen. Yung isa, ano po yun? Nanatili sa kanyang ama. At nakontento kung ano ang meron siya. Amen. Amen. At ano pa, nakakonekta po siya sa ama. Amen. Naintindihan niyo ba ito? Nung humiwalay yung anak na isa sa kanyang ama, ano po kaya posible mangyari? Ito. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. 15. Na masukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang mabuyan. Amen. Nung lumayo yung isang anak sa kanyang ama, napahamak po siya. Naghirap siya. Sapagkat ang sarap ng buhay niya sa piling ng kanyang ama, ngunit pinili niya pang mawalay. Pinili niya pang lumayo. Amen. Tayo po sa panahon ngayon. Pinipili po natin lumayo sa ating Diyos, Ama. Ito pong kwentong ito ay mayroong pong lesson sa atin. Sabi nga po, sa paglayo mo sa ating Diyos, kapahamakan ang naghihintay sa iyo. Ngunit sa pagpili mo sa Kanyang manatili ka, sa Kanyang presensya, sa Kanyang
biyaya, pagpapala ang laging nasa iyo. Amen. Ganun po yung ginawa ng isang anak na napili po sa kanyang ama. Pero ano po ba yun? Naghirap po ba yung isang anak? Hindi. Sapagkat nasa piling siya ng kanyang ama. Ganun po din po tayo. Pag tayo ay nasa piling ng ating Diyos Ama. Amen. Nasa piling ni Hesus Kristo. Wala pong kapahamakan. Wala pong paghihirap. Wala pong pagkakasalang magaganap. Amen. Amen. Nakuha po ba? Amen. Ito po nangyari. Ang sabi, namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa baboy. Amen. Amen. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ano po ang na-realize niyo doon sa katagang niyo? Nasa huli ang pagsisisi. Amen. Pero po yung anak na nagsasabi po, noong nasa tatay ako, hindi ako nagugutom, pero ngayon, lumayo ako sa kanya. Meron po na siyang pusong nagsisisi. Amen. Gaya po natin, narito, lahat po tayo nagsisi. Amen. Nang tayo ay lumayo sa Diyos. Nung tayo ay hindi pa Kristiyanong tunay. Amen. Amen. Amen po ba? May pagsisisi na po sa atin. Sa sarili natin. Kung hindi lang sana ako ganito. Kung hindi lang sana ako lumayo sa kanya. Hindi ako umuguto. Amen. Napagtatanto po kung kailan po nandoon na tayo sa sitwasyon. Paano? Kung wala na talaga. Nasa huli na. Amen. Ganun din po ang mangyayari sa atin. Pag tayo ay lumayo sa Kanya, impyerno po ang bagsak natin. Makakapagsisi pa kaya tayo doon. Ito ay realization, mga kapatid. Ito ay realization na dito sa sitwasyon na ito, may pagkakataon pang magsisi. Pero pag tayo po, pag tayo na napunta sa naglalagablab na apoy, huli na ang lahat para sa atin. Kaya habang nasa panahon pa po tayo na tayo ay buhay, nakakapagsalita, nakakapagpuri. Amen. Nakakapagsayaw. Ibigay po natin. Amen. At tayo ay magsisi. Magsisi. Amen. Amen po. Dahil ano po? Tuloy ko. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Amen. Sabi niya, 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Amen. Ano po ang lesson po dito? Ang tunay na pagsisisi po, naaalala ang ama. Noong nagsisi yung bata, naalala niya yung ama niya. Amen ba? Nalaman niya na mali siya. Amen po? Amen. Nalaman niya na mali siya eh. Tayo po kaya? Pag nalaman natin na tayo ay mali, maalala kaya natin ang Diyos na lumikha sa atin. Yun po ang pinaparealization ko sa atin na alalahanin po natin
ang ating Diyos, tayo ay magsisi. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw ay tunay na nagsisisi, inaalala mo ang Diyos. Tunay. Tunay. Pero pag sinabi nagsisisi na ako, meron ba nagsisising paulit-ulit? Amen. Amen ba? May. Amen. May paulit-ulit bang nagsisisi? Wala, di ba? Kaya nga nagsisisi ka ng tunay dahil ayaw mo na doon sa sitwasyon na yun. Amen. Amen po ba? Ang sabi niya pa, babalik ako sa aking ama. Di ba? Babalik ako sa aking ama. Tayo, nung nagsisi tayo, sino yung mga nabautisman, di ba? Lahat tayo. Nung nagsisi tayo, bumalik pa ba tayo doon sa sitwasyon na yun? Di ba? Hindi na. Amen? Dahil pinatay na natin yun kung ano ang meron sa atin noon. Amen. Amen po ba? At meron kang pagpapasya na magbalik loob kay Lord. Amen. Ang ano po dito, nagkaroon siya ng desisyon na babalik ako sa aking ama. Yun din. Glory to God sa buhay ni Brother Nixon. Iwan ko kung bakit ito ang aking revelation para sa mga, hindi lang para sa iyo to, sa mga makikinig. Amen. Merong nawala ka. Amen. Nawala ka. Naging naglayaw ka. Naging prodigal son ka. Ngunit mas pinili ni Brother Nixon bumalik sa presensya ng kanyang ama. Amen. Nakuha po ba? Sabi niya, Ama, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo bilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Di ba minsan ang mga Kristiyano, bago, mamaya, bukas na lang, basta, magsasabi na lang ako sa iyo, pag ready na ako, hindi pa ako karapat-dapat yun eh. Di ba meron ganyan? Hindi pa ako karapat-dapat yun, Pastor TJ. Meron ako narinig yun. Hindi muna, kasi hindi pa ako karapat-dapat. Baguhin ko muna yung sarili ko. Narinig niyo na ba yan? May narinig na ganyan? Baguhin ko muna yung sarili ko bago ako maglingkod. Para karapat-dapat na ako sa Lord. Amen. Kaya pakinggan niyo to. At 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Amen. Malayo pa'y natanaw na siya malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Jacob at hinalikan. Na-imagine niyo ba? Na-imagine niyo na ayun na, sinikso mo. Ay! Di ba? Akit ko, nakulaon. Yun ang naglayas na nagutom, nakulaon. Di ba? Buusin mo. Nakulaon na nagkibang ulcer. Apin. Di ba? Nireport pa ka ni SWD, malnourished mga aking mo. Di ba? Anak ko, ano? Ano ang inimagine doon kung paano tumakbo yung tatay na awang-awa doon sa kanyang anak sa pagbabalik. Ibig sabihin, nakabukas palad. Amen. Amen. Kung titingnan nyo, pinako si Cruz na paano? Pinako sa krus si Kristo. Paano? Ang kamay. Amen? Ibig sabihin, ang tumanggap sa Kanya. Free.
hindi siya maniningil. Kasi binayaran niya na nga. Yayakap ka na lang sa kanya. Hello? Mahihiya ka ba ba? Libre na nga eh. Yayakapin mo lang siya. Kaya nga, meron akong nakikita, minsan sa YouTube, free hug. Eh kaso, dito sa Pilipinas, pag nag-free hug dito, manyakis na. Ah? Di ba? Si Kristo, pinako siya. Lalapit ka na lang sa kanya. Ah, pero yung tatay sa prodigal son, patakbo. Nadadapa pa. Imagine yun. Siyempre, pag kasi naka-experience nito, may naglalapag sa iya, tapos nadapla ka, tapos pabuhat ka, ano yan kang ginalay. Mahina pa rin yung tuhod mo kasi sobrang kagustuhan mong tumakbong mabilis. Amen. Ganun po, na-imagine ko. Siyempre, kung sa pelikula yan, makikita, baka mapaiyak ka pa. Amen. Kung i-exercise natin sa buhay na nung trabaho siya sa babuyan, siguro ang itsura niyan, siguro mas payat pa sa akin. Ha? Amen. Baka may sipon siya pa. Gusto. Amen. Bakit ang bado? So, anong ginawa? Tumakbo. Ang tatay. Para salubungin ang kanyang anak. Amen. Amen po ba? Ano po ba ang dito? Ganito po maikukumpara. Ha? Sa prodigal son po, tumakbo yung tatay. Ibig sabihin po, ganito po ang puso ng ating Diyos. Amen. Handa po tayong tanggapin niya, ano man ang kasalanan mo. Ano man ang ginawa mong pagkakamali, bukas palad ka pong tatanggapin ng ating Diyos. Nalawaan po ba? Amen. Ipinaparating po sa atin sa ganyan na sitwasyon. Ipinaparealize po sa atin, ay, ganyan pala, kahabag. Ganyan pala ang katangian ng Diyos Ama. Yan po ipinapakita sa atin yan. Ganyan ang katangian ng puso ng ating Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kung iisipin nyo, dapat sana sasalubuhin niya. Ang tayas ka, mamalik-balik ka, ganyan, mahalit ka sa kuyang panluto. Ano, di ba? Di ba kaag yan, di ba? Di ba? Di ba kaya, di ba? O, ganyan malayas-layas ka. O ano, ubos na si kwarta mo. Kaya nagbalik ka na naman. Di ba dapat aanggutan yan. Amen? Hello? Dapat aanggutan yan. Naglayas, depende eh. Iba ang puso ang Ama. Pero kung ang Ama na mulatan mo, mayong Kristo, mayong Diyos, sorry ka. Amen. Pero wala naman pong Ama na naisin niyang mawala ang kanyang anak. Amen. Amen. Kaya po nung dumating, hindi niya po pinagalitan. Anong una po? Ni-reach out niya muna, niyakap niya. Ganun po yung mga nagsisimba po sa atin dito. Na, pag atin nenekso, pag humili ko digdiyo, ang gunang manolos. Diba? Anong gagawin? Aksipin natin. I-reach out po natin. Ganun. Hindi po kaagad papaluin. Amen. Bukas po natin. Papalad po natin. Dahil po ang Diyos, bukas palad po sa atin. Ang church po ito, ang church sa Tambo, lahat po ng pupunta po dyan, na nais bumalik sa Diyos na buhay. Itatanggapin po yan. Amen. Amen po ba? Hindi po kagad papaluin. Yan sinasabi ko kay Ngesemo Nixon eh.
Rayo-rayo kaya. Sinasabihan ka na magdigdi ka na. Diba? Di, dapat yan. Hindi ganyan ang Diyos natin. Amen. Ang ginawa ng Diyos natin, niyakap niya. Halika na anak ko, daw mabatao ka. Ha? Daw may putok ka na. Di ka na. Kasi yung posibleng hindi yung mga amoy. Bago yun, galing yun sa babuyan eh. Hindi na nanligo yun. Pero ano, ginawa? Niyakap niya. Amen po ba? Kaya tayo? 20 at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong. Niyakap, tingnan mo, niyakap at hinalikan pa. Amen. 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako. Ano? Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Amen. Meron siya nung parang kung isipin mo, may condemnation na sa iya, sa sarili niya, na parang may hindi ka nakarapat-dapat dyan. Ano? Nasasabi niya to, baka may nagsabi niya sa iyo, pero nasasabi niya to, nasasupog na siya. Alam niyo to, na minsan kita naghali dyan, kasupuko na magbalik. Nakuha dito to, may nag-backslide ka, ha? Nag-backslide ka na yan. Ngunyan na pagtanto mo na mali, meron ka ng magiging mindset na masupuko na. Ano? Masupuko na. Hindi na ako dyan welcome. Hindi na ako dyan karapat-dapat. Amen. Ganun ganyan. Pero dito, pinapasabi po sa atin na anuman ang nagawa mong kasalanan, handa kang tanggapin ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen po. Sabi niya, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako. Ibig sabihin, may sinasabi na siyang, may pag-accept na siya na talaga siya ay nagkasala. Ano po? Yung pagsisisi niya na alam niya talaga na nagkasala na siya. Iba kasi, gusto mo lang mag-sorry para makabalik ka na doon. Nakuha mo. Nakuha niyo po. Meron na pagsisisi na ang intention lang bumalik para ano po? Makalaog ulit. Meron pong pagsisisi na pikit. Meron po. Isisi na po ako. Sige na. Para makalaog ulit ako. Welcome ulit. Pero, ang Diyos po natin, hindi po mapagsisinungalingan. Basang-basa niya po ang ating mga puso. Amen. Amen po ba? Sinabi po ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali! Mga madali. Paano? Sabihan ba? Dali! Yaw lang agi ko. Paano na naman si... Ano naman si mapiyatabang... Mapiyatabang damulag, kambing. Bunuan mo na, taya mo na. Diba? Katayin nyo na. Nandito na ang anak kong namatay. Ngunit bumalik. Ano? Amen. Sabi niya, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsi at ng sandalyas. Amen. Katayin ninyo ang pinatamang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila ay
nagdiwang. Ganyan po. Ha? Amen. Ganyan po. Pag meron po tayong nasusuluin, ha? Meron tayong nadadala sa church, meron po tayong nadadala kay Kristo, nagdidiwang po. Ha? Nagdidiwang. Ano po ang nagdidiwang? Sino po mga nagdidiwang? Ang mga anghel sa kalangitan. Amen. Ang isa lang na magsisi, ang bumalik, nagdidiwang na. Di ba ito po ang patunay? Amen. Magdiriwang po. Dahil po tayo po ano po sinabi nun? Ang anak kong namatay, ngunit nabuhay. Tayo pong lahat namatay. Amen. Tayo pong lahat namatay. Amen. Niniwala mo ba kayo nun? Tayong lahat namatay. Ngunit, nung tayo ay nabautismo sa pangalan ni Kristo, tayo po muli ay nabuhay. At nagdiwang ang mga anghel sa kalangitan. Amen. Amen. Panapakan natin ang Diyos sa tayo. Sana tayo. 24. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. 25. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Na-imagine niyo ba yung panganay? Napauwi siya. Tapos may marinig siyang tutugtugan. Ano ba dyan sa harong? Ano meron? Amen. Sabi niya, tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? 27. Dumating po, sumagot ang, katulong niya. Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya. Dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Anong ina-expect niyo ngayon na mararamdaman ng panganay? Ha? Masasaktan, di ba? Siselos. Mararamdaman niya na may pagtatangi. Amen? Amen? Magagalit. Siyempre, kung ikaw, huwag yung sagutin niyo ng totoo. Magagalit ba kayo o hindi? Galit. Diba? Pero binawaan, mga anak, magandang pagkakandi sa kuya namin. Diba? Bara nga na eh. Eh ano na eh, surway na eh. Surway na nga eh. Ano ba nga? Surway nga eh, surway. Sinipalit na. Diba? Siyempre maanggot ka. Nakasin yung boy. Sa totoong sagot, yung boy. Hinatik na yung lupa. Tapos naglayas ka. Ay, naglayas ngayon si ate mo, naglayas. Tapos nagbalik, anong mamati mo? Ito. Tapos naabutan mo, pinaghandaan. Pinanang ka ng ano, di ba? Binigyan pa si kambing mo na nagtatara. Di ba? Maanggot, amen. Ano sabi? 28, nagalit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Imagine niya, ay, hindi ko lumalaw. Di ba? Hindi ko lumalaw ay. Bakit kaya mo nga? Di ba? May pride. Gakayan. Ay, hindi ko malawag niya. Ugma, hindi. Kaya ko man mag-ugma. Ay, kaya, di ba? Kaya ko man yung bagay pagkakarakalin na. Yung kapuan yan, sa panahon po yan. Meron po sa panahon natin ngayon. Amen. Meron. Nagalit ang panganay at ayaw niya pumasok sa bahay. Ngayon, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinag-usapan.
Siyempre, pwede na gano'n eh. Loob na na-imagine ito. Halina. Halina. Yaon na si tugang mo. Ikaw ulit ko sa inyo. Huwag ka na galit. Imagine mo yan. Na-imagine mo yan kung paano magsuyo ang magulang. Huwag ka na galit. Diba? Ibayan ko na lang si Kambing. Diba? Kamayo, yan na kaya si tugang mo. Amen. Di ba nga? Kaya na-imagine mo, sinasabi ko lang kung paano. Amen. Sabi, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. 29, ngunit sumagot siya. Pinaglingkuran ko kayo. Amen. Sabi niya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. At kailanman hindi ko kayo sinuway. Amen. Amen po. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Dito po sa atin, meron po nangyayari yan ngayon sa church. Meron po. Amen. Amen. Na pag may pumasok na bago, yung mga datihan, pag pinaghanda yung baguhan na, halimbawa, nag-birthday, baguhan to. Sakto birthday, birthday ko din, pinagdaan. Tapos pinagdaan, talagang pighandaan na. Nakuha nyo doon, gets po din doon. Nakuha niyo po yung gustong sabihin to. Amen. Dapat po pag merong bumabalik sa presensya ng ating Diyos, dapat po tayo tanggap po natin. Tayo ay masaya, magalak dahil may bumalik. Amen. Amen, Pastor Richard, di ba? Hindi yung pag may dumating na bago, magaling mag-bass. Pero ano siya? Diba? Sabihin natin si, Nixon. Brother Nixon. Magaling siyang mag-bass. Amen. Meron ditong datihan na nais mag-bass. Amen. Dumating. Si Nixon ang pinabase. Sabi kay Pastor Tilly, ang tagal-tagal kong nagpara-practice, tapos iba ang ilalaog mo. Di ba? Nanawaan niyo po? Nawaan niyo? Ngayon, pag may naglaog, ang tagal-tagal kong inintay ito, tapos iba ang i-assign mo. Yun nga pong dapat nating ikagalak. Dahil po doon, meron pong taong bumalik. At baka doon siya tinawag. Amen. Amen po. Doon siya gagamitin kaya bumalik, kaya pinabalik siya ng Diyos. Amen po ba? Tayong dinatnan na nanapili sa presensya ng Diyos. Dapat mawala po sa atin yung jealous. Amen. Yung pride. Amen po ba? Pride. Madali pong makapagwasak yan. Pride na yan. Sa pananampalataya mo. Mabilis po yan. Ano pong nangyari dito? Tingnan niyo yung sitwasyon. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Sabi niya, pinaglingkuran kita ng kahit tagal ng panahon. Nag-request lang ako sa inyo. Maurugmama lang kami itong kaibigan ko. Hindi mo lang pinagbigyan. Ano? Pero yan, nagbalik na yan. Piganduhan mo pa, piglutuhan mo pa ngayon ng ganyan. Ano pong namati? Kasi po yung
kung ganun po tayo sa panahon ngayon, yung pananampalataya po natin, hindi po talaga sa Diyos. Amen. Nasa tao. Amen. Yung anak po dito sa prodigal son, sa ari-arian lang yun, nakapundasyon. Ha? Kaya niya nagawa yun, nasabi niya yun, baka pagbalik, mawala na naman sa kanya, bawasan. Kadako, kumbaga, sa feeling niya, naging unfair si papa niya sa iya. Amen. Kaya, ibig sabihin pala, ang sinabi niya hindi, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Kaya niyo bang sabihin niya, Lord, bakit naman ganito? May bumalik. Bakit ganito naman yung binigay niyo sa amin? Gumagawa naman ako ng mga kalooban mo. Bakit ganito? Ito pa. Nasaan yung pagtanggap? Dapat magalak. Amen. Dapat welcome mo ang kapatid mo. Amen. May ganyan ba na kapatid mo sa pananampalataya, bumalik. Hindi mo tatanggapin. Lumayas ka, layas ka, hindi. Pigrautan mo kami. Kaya maintindihan ta na si Kerubin, si Pastor Kerubin. Ano man ang ginibo kayan sa to? Pag bumalik, tanggapin natin. Kasi yun po ang tinuturo sa atin ng Diyos. Amen. Amen po. Ang tanggapin po natin ang mga kapatid natin na wala. Amen. Kasi po, isa po din tayo na tinanggap ng Diyos nung tayo ay nasa kawalan. Amen po. Namanawaan po. May natututunan. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng ating mga kaibigan. 30, subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Di ba? Talaga, merong jealous. Jealous. Minsan si Pastor Matt nag-iingat din kasi baka may nag-jealous na nag-jealous ng mga member niya kasi sa tingin baka doon na lang nakafocus. Ba? Meron ganyan po. Baka sa akin may nag-jealous. Baka doon lang ako nakafocus magturo ng Miss, bakit? Meron nakapagsabi niya sa akin siya doon. Sino? Si Nene ata. Si Janja ako nakafocus magpaturo ng grade 7. Passport baby. Papatok na ako. Karuga na. Papatok na ako. Yan. Ganun. Kaya, hindi, parang, ganun dapat ang maging ninyo na, dapat hindi po ganun, na, alisin po yung pagkakaroon ng jealous. Amen. Ano po ang ipalawakin ang unawa. Amen po. Amen. Yan, si Rogeline. Baka nagkaroon niya ng sa akin na si nauna pang mag-gitara. Nagbabase kasi ako doon sa desidido, hindi lang yung gusto lang. Hindi lang na, parang, gusto ko lang mag-gitara. Hindi, dapat may purpose ka. Bakit ka mag-gitara? Amen. Saan na po tayo? 31. Ay, malapit na po tayo matapos. Sumagot ang ama. Anak. Ang sabi niya, makinig, may pandinig. Anak. Lagi kitang kapiling. At ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Amen.
Ang pagkasabi, kung i-imagine ninyo, nakakabay pa siguro yan. Ano, nakakabay yan. Hindi mo eh. Yung hindi. Sa iyo mo mangyari yung baka. Sa iyo mo mangyari yung kambing. Malala pa mo mangyari si Mimi. Ano? Ha? Ano kaya, diba? Permita kang kaibanan. Diba? Ano kaya ng ano? Sa iyo mo man ang suporta ko. Ano kaya? Ibig al-arian. Sa iyo mo man ang suporta ko. Kung sa'yo ka maugma, suportahan ka ka. Yung mga kataga sa komersyal. Ha? Diba? Amen. Yun po, inaano ko na sa ini-emphasize ko po sa inyo, ano ang abot kaya, view. Ano? Point of view. Amen. Sabi, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Verse 32, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo. Amen. Ngunit nabuhay. Nawala. Ngunit muli natagpuan. Minsan na po tayong nawala. Minsan na po tayong nagkasala. Minsan po tayong nagkamali. Pero po, sa huling banda, tayo po ay nagsisi. Tayo ay nagdesisyon bumalik. Nagdesisyon po tayong lumapit muli sa ating Diyos. Amen. Amen po. At sa pagbalik po natin, pagsisisi po, pagsisisi po yung nanaig po sa atin. Amen. At napatunayan po natin na napakadakila ng ating Diyos. Tayo ay Kanyang tinanggap bukas palad. At sa oras pong ito, tayo pong lahat ay lubusang nabago. At sa panahon pong tayo ay tinanggap natin ang ating Jesucristo at tayo po muli nabuhay sa presensya niya. Nagdiwang po ang mga anghel sa kalangitan. Amen. Naway may natutunan po kayo sa hapon na ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Huwag na po sana tayong mawala. Amen. Kasi alam niyo na po, ang paglayo sa ating Diyos, kapahamakan ang nakaamba. Amen. Ang pag nanatili natin sa presensya ng Diyos, biyaya, pagpapala. Amen. Kaligtasan. Amen. Marami. Marami po benepisyo ang pananatili natin sa Diyos na buhay. Amen. Glory to God.